Nakatutok pa rin po ngayon ang buong puwersa ng GMA News sa posibleng pananalasa ng Bagyong Pablo. Sa ngayon, mahigit 30 probinsya ang nasa ilalim ng public storm warning signal. Ayon sa pag-asa, maaring makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Sa puntong ito, makibalita tayo sa GMA Weather kasama ang ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Magandang hapon po, ang Tani. Salamat, Maki. Mark, isinailalim na nga sa Public Storm Warning Signal number 3 ang Surigao del Sur at Norte, Siargao at Dinagat Islands, Agusan del Sur, Agusan del Norte at Davao Oriental. Nakataas naman ang Signal number 2 sa Southern Leyte at Bohol dyan sa Visayas at maging sa Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao del Norte at Compostela Valley sa Mindanao. Nakataas naman ang Signal number 1 sa Cuyo Island dito sa Luzon at Eastern at Western Samar, Leyte, Biliran, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Oriental, Cebu at Siquijor sa Visayas. Pati na sa Zamboanga Provinces, Lanao Provinces, Davao del Sur, North Cotabato at Maguindanao naman sa Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa huling taya ng Pag-asa, nasa layong 450 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur, yung mata ng bagyong si Pablo. Napanatili nito ang lakas na 175 kilometers per hour near the center at bugsong aabot naman ng 210 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest o pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 24 kilometers per hour. At kung ganyang kabilis yan ay magtutuloy-tuloy po yan natatawid dyan sa Mindanao at base sa storm track ng Weather Central, inaasahang magla-landfall ito sa ilang probinsya dyan sa may Eastern Mindanao. Ang Surigao del Sur ang posibleng unang tamaan nito. Yan ay kung hindi po magbabago ang galaw ng bagyo. Kaya bukas tinitiyak na uulanin itong probinsyang ito maliban pa sa malalakas na hangin. At posibleng maging mas malakas ang buhos ng ulan sa umaga kumpara sa tanghali at gabi na kung saan nakalagpas na yung sentro ng bagyong si Pablo. Matapos dumaan sa Surigao, maaari naman itong tumama sa probinsya ng Agusan del Sur. Malakas na pag-ulan at hangin din po ang aasahan dyan, lalo na sa umaga. Makikita na apektado rin ng bagyo ang malaking bahagi ng Mindanao. Ito po yung lang ating inaasahan. So dito tatama yung sentro ng bagyo, patungo ng Agusan, papunta ng Misamis Oriental. Kaya makikita natin yung mga kulay pula. Yan po yung mga malalakas na pag-ulan na maaasahan bukas habang tumatawid ang bagyong si Pablo. Makakaranas din ng pag-ulan sa Visayas, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi kapag dumadaan ang Bagyong Pablo dito po sa may Mindanao. At sa Luzon naman, hindi po masyadong mararamdaman yung ulang daladala ng bagyo dahil may kalayuan po yan yung sirkulasyon. Pero asahan na may mga bahagyang pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may southern part. At dahil din sa bagyo, mataas na alon ang inaasahan sa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao na kung saan posibleng umabot po yan ng mahigit 4 na metro. Kaya mga kapuso, huwag na po munang pumalaot, lalo na yung mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA Weather webpage at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Salamat po sa inyo, Mang Tani.